kasaysayan ng pelikulang Pilipino may mga pangalang nananatiling nakaukit hindi lamang sa mga talaan ng parangal, kundi maging sa kolektibong alaala ng mga manonood. Ang mga bituing ito, sa pamamagitan ng kanilang sining at personal na buhay, ay humubog sa kultura ng kanilang panahon at nag-iwan ng pamanang nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Isa sa mga pinakamaningning na pangalang ito ay si Pancho Magalona, isang aktor na ang karera ay sumaklaw sa ilan sa pinakamahahalagang dekada ng sinema sa bansa at ang buhay ay naging isang bukas na aklat ng tagumpay, pag-ibig at pamilya. Mula sa kanyang di inaasahang pagpasok sa industriya noong huling bahagi ng dekada 40 hanggang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakatinitingalang leading man, si Pancho Magalona ay naging sagisag ng isang panahon. Ang kanyang tambalan sa aktres na si Tita Duran, na kalaunay naging kabiyak niya sa tunay na buhay, ay isa sa mga pinakakiligang love team sa kasaysayan, isang patunay ng kanilang hindi matatawarang kimika sa loob at labas ng telon. Higit pa rito, siya ang naging haligi ng isa sa mga pinakatanyag na angkan sa showbiz. Bilang ama ng yumaong master rapper na si Francis Magalona at lolo ng mga artistang nagpapatuloy ng kanilang legasya. Ang kanyang kwento ay salaysay ng isang alagad ng sining na ang impluensya ay lumampas sa pilak na tabing ang kanyang pinagmulan at maagang bahagit ng buhay. Isinilang bilang Enrique Sonny Gayoso Magalona Jr. noong ika-22 ng Enero, 1928 sa bayan ng Saravia, Negros Occidental. Si Pancho Magalona ay nagmula sa isang pamilyang tanyag at may malaking impluensya sa politika at lipunan. Ang kanyang ama, si Enrique Barrera Magalona Sr., ay isang respetadong mambabatas na nagsilbi bilang kinatawan ng Negros Occidental mula 1931 hanggang 1946 at 46 at kalaunan ay naging senador ng Republika ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1955 bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Ang bayang sinilangan ni Pancho na Saravia ay pinalitan ng pangalan at opisyal na naging Enrique B. Magalona. Ang kanyang ina ay si Consuelo Gayoso na nagmula rin sa isang kilalang pamilya. Bilang bunsong anak, si Pancho ay lumaki sa isang kapaligirang may pribilehyo at katanyagan. Siya ay maituturing na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Isang katayuang nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad, ngunit hindi naging hadlang upang tuklasin ang isang landas na malayo sa politika na kinagisnan ng kanyang ama. Ang kanyang paglaki sa isang prominenteng angkan ay humubog sa kanyang kilos at pananaw, ngunit ang kanyang tadhana ay nakatakdang isulat sa ibang larangan, ang sining ng pag-arte. Di inaasahang pagpasok sa industriya ng pelikula. Ang pagpasok ni Pancho Magalona sa mundo ng showbiz ay hindi plinano o pinangarap. Naganap ito sa isang di inaasahang pagkakataon na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang araw, sinamahan lamang niya ang isang kaibigan sa lokasyon ng isang film shooting. Sa hindi inaasahang pangyayari, kinailangan ng produksyon ng isang extra para sa isang eksena at napakiusapan si Pancho na gumanap mo. Bagamat isang maliit na papel lamang, ang kanyang natural na karisma at telegenic na itsura ay agad na napansin. Ang positibong feedback na kanyang natanggap mula sa mga kasamahan sa set ay nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang karanasang iyon ang nagsilbing mitsa na nagpaalab sa kanyang interes sa pag-arte. Noong 1947, formal siyang ipinakilala sa pelikulang Makislap na Bato, kung saan ipinamalas niya ang kanyang potensyal bilang isang baguhang aktor. Ang kanyang pagganap, kahit sa isang panimulang proyekto, ay sapat na upang makuha ang atensyon ng mga manonood at higit sa lahat ng mga malalaking film studio. Ang pagsikat sa Sampaguita Pictures at ang tambalan kay Tita Duran. Ang tunay na pagsikat ni Pancho Magalona ay nagsimula nang siya ay pumirma ng kontrata sa isa sa mga dambuhalang estudyo ng panahong iyon, ang Sampaguita Pictures. Sa ilalim ng pangangalaga ng Sampaguita, ang kanyang karera ay umarangkada at dinala siya sa tugatog ng katanyagan. Noong 1948, ipinaris siya sa isa sa mga pinakasikat na bituin ng estudyo, si Tita Duran, isang dating tanyag na child actress na matagumpay na nag-transition bilang isang dalagang bituin. Ang pagsasama ni na Pancho at Tita ay naging isang phenomenon.
Ang kanilang tambalan ay agad na kinagat at minahal ng publiko at sila ay naging isa sa mga pinaka-popular at pinakakiligang love team ng kanilang henerasyon. Ang kanilang kimika sa screen ay hindi mapapantayan. Isang perpektong timpla ng romansa, komedya at drama na tumatak sa puso ng mga tagahanga. Ang kanilang tambalan ay nagbunga ng serye ng matatagumpay na pelikula na naging blockbusters noong huling bahagi ng dekada 40 at unang bahagi ng dekada 50. Kabilang sa kanilang mga hindi malilimutang proyekto ang Inata 1948, Maharlika at Bulaklak na Walang Pangalan. 1949, Always Kay Ganda Mo at Milagrong Birhen ng Mga Rosas. 1950, Huwag Ka Nang Magtampo, Kay Ganda Mo, Neneng, at Umaga Na, Neneng. 1951, Kasintahan sa Pangarap. 1952, Buhay Pilipino at Barbaro. 1953, Isang Sulyap Mo, Tita, Bodabil at Ang Ating Pag-ibig. 1954, Isang Halik Mo, Pancho. Ang kanilang mga pelikula ay naging bahagi ng kulturang popular at ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng wagas na pag-ibig sa pilak na tabing. Pag-iibig ang humantong sa altar. Ang pag-iibigang ipinapakita ni na Pancho at Tita sa pelikula ay hindi nagtagal at naging isang tunay na romansang sinubaybayan ng buong bansa. Ang kanilang madalas na pagsasama sa trabaho ay nagbunga ng malalim na pagtitinginan at ang kanilang on-screen chemistry ay sumasalamin lamang sa tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa. Sila ay umibig ng malalim at naging magkasintahan sa labas ng limelight. Ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa isang maagang pagpapakasal. Noong 2 ng Oktubre, 1948. Sa panahong yon, si Pancho ay 20 taong gulang lamang, habang si Tita ay 19. Ang kanilang kasal ay naging isang malaking balita at lalong nagpatibay sa paghanga ng publiko sa kanila. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 9 na anak na bumuo ng isang malaki at masayang pamilya. Sina Susan, Vicky, Victor, Henry, Popeye, Pai, Malo, Maricar, ang yumaong si Francis at ang bunso na si Martin. Sa kanilang mga anak, si Francis Magalona ang sumunod sa kanilang mga yapak at nagtayo ng sarili niyang pangalan sa industriya. Kinilala siya bilang isang premyadong aktor at higit sa lahat bilang the master rapper at the man from Manila na nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Maaga siyang pumanaw noong 2009 sa edad na 44 at naiwan niya ang kanyang asawang si Pia Arroyo at ang kanilang 8 anak. Ang pamilya Magalona ay nananatiling isa sa mga pinakarespetadong angkan sa showbiz at ang mga apo ni Pancho ay patuloy na namamayaagpag sa industriya, isang testamento sa pamanang kanyang sinimulan, pag-unlad ng karera at pagkilala. Habang ang tambalan nila ni Tita Duran ang nagpasikat sa kanya, napatunayan din ni Pancho Magalona ang kanyang husay bilang isang versatile na aktor sa labas ng kanilang love team. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatambal ang iba pang naglalakihang bituin ng kanyang panahon, na lalong nagpakita ng kanyang kakayahang umangkop sa iba't ibang papel at genre. Ilan sa mga premyadong aktres na kanyang nakapareha ay sina Carmen Rosales sa simpatika Lilian Leonardo, sa Mapuputing Kamay Alicia Vergel, sa Basahang Ginto Linda Estrella, sa kasaysayan ni Rudy Concepcion Gloria Romero, sa musikong bumbong Mirna Delgado sa Waldas. Ang rurok ng kanyang pagkilala bilang isang seryosong aktor ay dumating noong 1958 nang igawad sa kanya ang EFAMAS Award para sa Best Actor para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Hanggang sa Dulo ng Daigdig. Ang parangal na ito ang nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktor sa bansa. Isa rin sa kanyang mga pinakatumatak na pagganap ay ang papel ni Simon sa pelikulang El Filibusterismo noong 1962. Ang kanyang interpretasyon sa ikonikong karakter mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal ay umani ng papuri at itinuturing na isa sa mga definitibong pagganap sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang talento ni Pancho ay napansin din sa labas ng bansa.
Nakasama siya sa ilang international films na isang pambihirang pagkakataon para sa isang Pilipinong aktor noong panahong iyon. Kabilang dito ang Meryl's Marauders, 1962, kung saan nakasama niya ang Hollywood actor na si Jeff Chandler. The Hook, 1963, kasama si Kirk Douglas. Cry of Battle, dating may pamagat na To Be a Man, 1963. Surabaya, orihinal na pamagat Ken, 1969. Stoner, 1974, na pinagbidahan ni Michael Preston. Buhay sa labas ng pelikula. Bukod sa pelikula, si Pancho ay naging aktibo rin sa telebisyon. Nagkaroon siya ng mga programa tulad ng Magandang Tanghali at ang sarili nilang palabas ng kanyang asawa, ang Pancho Loves Tita, noong 1964. Naging tanyag din siyang endorser ng mga produkto tulad ng San Miguel Beer at ilang brand ng sigarilyo. Sa likod ng kamera, kilala si Pancho bilang isang mabuting kaibigan sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Naging malapit siya sa mga kapwa bituin sa Sampaguita Pictures tulad nina Rick Rodrigo at Eddie Garcia. Siya rin ang kinikilalang nagdala at nagrekomenda kay Dolphy sa Sampaguita Pictures. Isang hakbang na nagbigay daan sa pagsikat ng komedyante na kalaunan ay kinilalang hari ng komedya, ang ama at haligi ng tahanan. Sa paglipas ng panahon habang unti-unti siyang nagbabawas ng kanyang mga proyekto sa showbiz, mas nabigyan ni Pancho ng pansin ang kanyang pinakamahalagang papel, ang pagiging isang ama at haligi ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang anak na si Martin, si Pancho ay isang napakahusay na ama, patas, mapagmahal, at laging nariyan upang magbigay ng gabay. Itinuro niya sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng pagiging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Ayon sa kanyang filosofiya, ang isang lalaki ay dapat marunong tumayo sa sariling mga paa upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ipinamulat din niya sa kanila ang halaga ng pinaghirapang pera na dapat itong gastusin ng tama at may pagpapahalaga. Ngunit ang pinakamahalagang aral na ibinahagi ni Pancho sa kanyang mga anak ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at ang pag-iwas sa pananakit sa kapwa. Ang mga prinsipyong ito ang naging pundasyon ng pamilya Magalona at naipasa sa mga sumunod na henerasyon, mga huling taon at pamana. Sa kanyang pagtanda, mas pinili ni Pancho ang isang mas pribadong buhay, malayo sa ingay ng showbiz upang makasama ang kanyang lumalaking pamilya. Gayunpaman, nagkaroon pa rin siya ng ilang huling paglabas sa pelikula noong dekada 70 at 80. Kabilang dito ang Superman, 1975, Batas sa Aking Kamay, 1976, at Bitayin Si, Baby Ama, 1976. Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay sa Bundok ng Susong Dalaga noong 1983, kung saan muli niyang nakasama ang kanyang asawang si Tita Duran. Matapos nito, tuluyan na siyang nagpahinga sa pag-arte at itinuon ang kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang mga anak at apo. Noong 1976, kinilala ng manunuri ng pelikulang Pilipino ang kanyang napakalaking ambag sa industriya sa pamamagitan ng paggawad sa kanya ng Gawad Orian Lifetime Achievement Award. Noong 13 ng Abril 1978, sa edad na 70, pumanaw si Pancho Magalona dahil sa mga komplikasyong dulot ng sakit sa baga na iniugnay sa kanyang labis na paninigarilyo. Bagamat nawala na sa pilak na tabing, ang alaala ni Pancho Magalona ay mananatiling buhay. Nag-iwan siya ng isang hindi matatawarang marka sa puso ng mga tagahanga at sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang buhay at karera ay isang salamin ng dedikasyon sa sining, at ang kanyang pagmamahalan kay Tita Duran sa loob at labas ng showbiz ay nananatiling isang simbolo ng wagas na pag-ibig at isang inspirasyon para sa marami. Siya ay hindi lamang isang aktor, siya ay isang institusyon, isang ama at isang alamat.